Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad dyan sa lungsod ng Cotabato kasunod po ng insidente ng pamamaril sa dalawang kandidato sa pagkakagawad. Inirekomenda rin na ilagay sa mas mataas na alert category ang naturang lugar. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, posible raw na ilagay sa orange o red category yang Barangay Rosary Heights 12 dyan sa Cotabato City. Kasunod nga ng nangyaring insidente ng pamamaril. 300 pulis naman ang ipadadala ng Police Regional Office BARM sa lugar para matiyak ang payapang eleksyon sa Lunes. Sige. Bandang alas 9 ng gabi noong Lunes, nang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Patay sa pamamaril ang dalawang kandidato sa pagkabarangay kagawad na sina Nurmok Tadin Butakan at si Alparsing Ayunan Pasiwiran na nooy nagkakabit umano ng campaign posters. Namatay din ang supporter na si Faisal Abbas habang sugatan naman ang dalawang iba pa. Agad namang naaresto ang 12 sospek sa krimen. Yung isa sa suspecto, particularly si alias Boyong po, ay kandidato po for barangay chairman ng Rosary Heights at ang makakalaban po niya ay nanay nung isa sa namatay po na kandidato rin po for barangay kagawad. Ayon sa PNP, itinuturing na nilang validated election-related violence ang nangyaring pamamaril. Dahil dyan, inirekomenda na rin nila sa COMELEC na ilagay sa mas mataas na alert category ang Barangay Rosary Heights 12 na ngayon ay nasa yellow category. Magpapadala rin ang karagdagang 300 tauhan ng Bangsamoro Police para matiyak ang seguridad sa lugar. Tayin po natin yung official declaration po nila, but definitely ang recommendation po ng Joint Peace Security Coordinating Council because of these incidents ay i-elevate po nila sa higher color category po itong lugar po ng Cotabato City. However, according to the City Director, they remain on top of the situation at manageable pa po yung security situation doon dahil ito lamang po ang unang insidente na naitala doon sa Cotabato City. So they are saying na isolated case po ito. Bukod sa Cotabato City, patuloy din na binabantayan ng PNP ang sitwasyon sa Masbate, kung saan dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamarilang naitala na ikinasawi din ng ilang kandidato. Ito pong ating biktima na tumatakbo po bilang barangay captain ay dati po itong rebel returnee. At naging kapgo po ito, siya po ay nag-resign bilang kapgo dahil nga sa pagtakbo nga niya po bilang barangay kapitan. At ang suspect po natin dyan, inambush po ito, biktima natin habang nangangampanya. At ang mga suspects po natin dyan ay mga miyembro po ng communist terrorist groups. At identify po yung grupo dyan. At kasalukuyan po ay nagkakandak po ng hot pursuit operation po yung ating Masbate Police Office to run after dito po sa mga identified po nating suspect. And according to our City Director ay hindi pa rin po nila nire-recommenda na ilagay sa pinakamataas na alerto o sa red category itong Masbate dahil they are also confident they can manage yung peace and security doon sa lugar na iyon, bagamat nagdagdag pa rin po sila ng kanilang mga tauhan coming from the regional headquarters po ng Region 5. Sa datos ng PNP, umabot na sa 121 na insidente ang naitala mula noong election period. 22 dyan ang kumpirmadong may kaugnayan sa eleksyon, 28 ang iniimbestigahan, habang 71 ang non-election related. Samantala, kaninang umaga, nagsagawa na rin ang Commission on Election ang final testing and sealing ng mga balota at vote counting machine sa Pasong Tamo Elementary School na gagamitin sa barangay at SK election sa Lunes. Isa ang barangay Pasong Tamo sa 3 lugar sa bansa na napiling pilot area ng automated BSKE. Alex, sa pinakauling datos ng PNP, umabot na sa 1,785 ang mga naarestong lumalabag sa ipinatutupad na election gun ban, habang 1,345 naman ang mga nakumpiskang baril. Muling nagpaalala ang PNP na iiral ang gun ban hanggang November 29. Alex? Okay, Mar, linawin natin na hindi lang yung Barangay Rosary Heights ang isa sa ilalim sa high alert category, kundi yung buong Cotabato City. Pakilinaw nga.
Alex, yung specific na barangay lang kung saan nangyari itong insidente, yun yung sinumite o yung inirekomenda ng PNP na ilagay sa mas mataas na alert status. Ang hinihintay ngayon ng Cotabato PNP ay yung resolusyon mula sa COMELEC kung ilalagay ito sa orange o sa red category. Gayunman, nagpadala ng karagdagang puwersa ang Bangsamoro Police doon sa buong Cotabato City para i-monitor ang sitwasyon sa lugar, lalo't sa mga nakaraang eleksyon ay may mga naitala na dyan na mga election-related violence. At Alex? kung titignan natin ang nangyaring bakbakan, tumutunog pa yung mga baril dyan, yung putukan. Paano nakakasiguro ang PNP na hindi hahantong sa failure of election dyan sa nangyaring yan? Alex, may bukod dun sa 300 police na augmentation force mula sa Bangsamoro region, ay may mga naka-standby din na mga BEIs dyan. Sakaling magkaroon ng tensyon at umatras yung mga teacher na magsisilbing BEI, ay nakaredy mag-take over itong mga special BEI na mga tinrain ng COMELEC para masiguro na maitawid itong eleksyon at maitawid ng payapa at maayos ang halalan dyan sa nasabing barangay at sa iba pang lugar dyan sa Cotabato City na may mataas na tensyon at alitan ng mga kandidato. Okay, Alex? siguro panghuli, Mar, as we speak, yung bang mga gumawa ng pamamaril dyan ay nasukol na ng ating otoridad? Yes, Alex, agad na naaresto ng mga tauhan ng Cotabato City Police itong 12 na mga sospek at may na-recover na 2 armas na ngayon ay sumasailalim sa ballistic examination. Alex, isa doon sa 12 mga inarestong sospek ay yung barangay chairman na tumatakbo doon sa lugar. Lumalabas kasi, Alex, na itong barangay chairman ay makakalaban nung kagawad na namatay makakalaban nung nanay nung kagawad na namatay dyan sa pamamaril. So yan yung anggulo na tinitingnan ngayon ng pulisya dyan sa nasabing insidente. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.